Yo, NBA fans! Sobrang effective ng tactic ni Coach Kerr sa Game 1. Hindi umubra sa Warriors ang ginamit na strategy ng Wolves kontra sa Lakers. Pag-usapan natin yan, kaya wag na natin patagalin pa. Tara na, let's go! At ayun na nga, bago pa nga magsimula ang seryeng to, isa sa mga nakikitang problema ng mga NBA analyst ay ang small ball lineup nitong Warriors. Ayan din kasi ang naging problema nitong Los Angeles Lakers, kung saan na-expose nga sila nitong Timberwolves sa kanilang kahinaan sa ilalim. At ayun nga ang ginamit ng Wolves para ilaglag sila sa first round. Sa huling game nga nila kontra dito sa Lakers ay nakakuha tong si Gobert ng 27 points and 24 rebounds. At balak nila ulit gawin yan kontra dito sa Warriors na meron ding parehong small ball lineup. Bukod kasi sa 7'1" na si Gobert ay meron pa silang tatlong 6'9" na forwards. Ayan ay sila Jaden McDaniels, Julius Randle at Naz Reid. At kahit nga lang ng mga forwards na to, ang main center ng Warriors na si Looney. Si Draymond Green naman ay 6'6" lang. Meron ngang 7-footer itong Warriors na si Quentin Post. Pero kasi bata pa yan eh. Sa totoo lang ay malambot pa. Kaya nga first quarter pala ng Game 1 ay makikita na natin ang impact nitong si Rudy Gobert. Nakakakuha ng offensive rebounds at nabibigyan ng second chance points itong Wolves. Inaatake nga ang ilalim at walang makapigil. Gamit na gamit ba naman ang height? Nakakuha nga agad to ng 6 points sa simula pa lang ng first quarter. Partida, ang Defensive Player of the Year candidate pa na si Draymond ang nagbabantay. Pero ang ganda ng naging adjustment dito ng Warriors. Dito nga ay ang ganda ng box out nila kay Randle at Gobert, kaya nahirapan tong kumuha ng bola. Ang basketball naman patalinuhan lang din eh. Ang hindi mo kayang punan sa height, punan mo sa diskarte. Fundamentals nga to sa rebounding. Kailangan marunong kang bumax out para maka-rebound ka. Kahit mga normal na player alam yan. Pero yan nga ang hindi nagawa nitong Lakers. At ngayon naman ay ginagawa nitong Warriors sa Timberwolves. Kahit nga yung maliliit na player nila tulad ni Podziemski at Payton, nakikipag-pisikalan para maka-box out lang. Dito nga pagkakita ni Draymond na binitaw na bola, dumiretso agad kay Naz Reid para harangan siya sa rebound. Kung mapapansin nyo pa, imbis na sa bola tumingin, kay Reid nakatingin. Nang maharangan na nga niya si Reid, tsaka lang siya tumingin sa bagsak ng bola. Dahil nga dyan ay easy defensive rebound. Good defense naman dito kay Randle. At tingnan nyo dito si Podziemski at Santos. Grabe yung hustle nila para lang pigilan si Gobert makakuha ng bola. Binibigay ang buong katawan para lang makabox out. Kaya dito nga ay nabigyan siya nito si Gobert ng isa. Natamaan nga siya sa mukha dito. Pero naging okay naman at hindi naman siya napuruhan. Pero makikita mo nga na bukod sa box out, talagang literal na strength in numbers itong Golden State. Apat na player nga ng Warriors ang nakabang dito para kumuha lang ng rebound. Walang malaki sa marami. Ayan nga ang pinatunayan ng Golden State. Isama mo pa dyan ang grabing hustle nila para lang kumuha ng rebound. At nakakagulat nga ang gagawin ni GB2 dito. Makikipagsabayan ba naman kay Gobert? At ang lupit, naagawan pa niya. Dahil dyan ay easy 3 points mula kay Steph Curry. Yan ang tinatawag na heart over height. At maganda nga rin dito ang pinakita ni Kevon Looney. Kahit 6'9" lang siya, ay nakukuhaan niya ng rebound itong si Gobert. Dito nga ay nice rebound mula sa kanya. Ang talino pa ng ginawa. Na-box out niya nga dito si Gobert. Hinila pa nga nitong si Gobert ang jersey niya pero nakuha pa rin niya ang bola. Ang talino pa ng ginawa kasi nung maaapak na siya sa linya, pineto niya kay DiVincenzo ang bola. Wala ulit tuloy ng GSW. Napangiti na nga lang siya sa ginawa niya eh. At nakikipagsabayan talaga siya sa 7'1" na si Gobert. Nice box out dito para makakuha ng offensive rebound. Dahil nga sa efforts niya at ang buong Warriors, ay mas maraming offensive rebounds nga ang nakuha nila sa Game 1 kontra dito sa mas malalaking Timberwolves. Nakakuha nga sila ng 18 offensive rebounds sa 12 ng Minnesota. At lamang din sila sa defensive rebounds with 33 at 29 lang dito sa Wolves with a total of 51 rebounds. Basag ang prediksyon ng mga analyst. Anong small ball? Lumamang pa nga sila sa rebounds. Pero bukod sa rebounding category, maganda rin ang naging depensa ng Warriors. Sobrang naging effective dito ang mga health defense nila. Talagang dinudumog nila sa ilalim ang mga players na umaatake. Pero ayan kasi talaga strategy nila.
Dinadala nila ang mga players sa ilalim ng painted area. Tsaka doon sila magkukumpol-kumpol para sa depensa, lalo na para sa Timberwolves. Panglima kasi sila sa may pinakamaraming tres na nagagawa per game. Nagkataon lang talaga na sobrang malas nila sa 3 points. Pero game lang talaga ni Coach Kerr na persahin sa loob ang mga player ng Wolves para hindi makarami sa tres. At ayan nga ang ginagawa nila kapag pumapasok na sa loob ay dinudubog nila bigla. Sobrang bilis pa dumating ng help defense nila tulad dito. Mismatch kay Podziemski pero andun si Draymond Green para sumalo. Napersa tuloy si Randle Ipasa. Dito wide open shot sana, buti lang talaga ay maalat itong Wolves. Dito same play ulit pero mas mahigpit na ang magiging depensa ng Warriors. Hindi na makakahanap ng open shot sa tres. Napilitan tuloy si Randle ipasok sa loob pero ang ganda ng depensa ng Warriors. At dito strength in numbers malala. 4 na Warriors na naman na nakabang sa rebound. Talaga nagtitibon-tibon sila sa ilalim para pahirapan ang opensa ng Wolves. Bukod pa dyan sabi ng Minnesota talagang mahirap kalaban itong Golden State dahil ang lilikot ng kamay. Hindi ka kasi basta-basta makakapagpasa lalo kung sa loob yan. Lagi kasi nilang natatapik o nai-steal ang bola. Ang sisipag kasi ng mga to. Lagi na pre-predict saan ang pasa ng bola. Nakakasundot pa sa mga dribble tulad na lang nito. Na-steal mula kay Pat Spencer. Mag-lead nga ito sa fast break opportunity para sa Warriors. Hindi man natuloy at napigil. Pero ito si Buddy Hield tuloy ang paggalaw at makakakuha ng tres. Lahat ng yan dahil sa depensa nila. At maganda rin na naging zone defense nila dito. Napahirapan nga nila dito si Edwards na pilitan ng ipasa at natapik ni Buddy Hield. Paano ba naman kasing hindi sila mahihirapan dyan? Ang Golden State ng number 2 sa deflections per game. Ang gaman kasi nilang bumasa ng play at lagi natatapik ang mga pasa ng kalaban. Magandang depensa, hustle at solid na mga boxout nga ang nagpanalo sa Game 1 ng Warriors. Kahit wala si Steph Curry. Pero nagreklamo naman itong coach ng Wolves. Hindi raw maganda ang mga naging tawag dito kay Rudy Gobert. Paano hinahawakan, tinutulak at fina-foul na daw si Gobert wala man lang tawag. Sinend pa nga raw nila sa NBA ang mga video na na-foul si Gobert pero hindi tinawagan. Hiyang-hiya naman sa ginawa ng Rockets dito kay Curry. Totoo naman talaga, makikita naman natin sa mga clips na meron talagang mga times na nahahawakan si Gobert para lang mapigilan ito sa rebound. Pero kung ikukumpara mo kasi yan sa naging physicality ng Rockets kay Curry ay mas malala talaga yun. Kung ngayon nga ay hindi tinatawagan ng mga referee, mas lalo na yung mga konting patulak-tulak kay Gobert sa rebound. Mas normal din kasi ang pisikalan sa rebounding Doon kasi agawan talaga kayo. Pero sinagot nga ni Steve Kerr ang reklamo ng coach ng Timberwolves na kahit siya raw nga ay may reklamo. Sa ilang minuto nga lang daw na nakapaglaro si Stephen Curry ay mala Rockets daw ang pamimisikal sa kanya. Sa unang 10 minuto nga daw 6 na foul agad na nakita niya na hindi natawagan. Pero inaalaw daw talaga ng mga ref kasi ang physicality sa playoffs ngayon. At ang sabi nga nito ay physical game na talaga ang playoffs ngayon. At wala na nga silang magagawa doon. Pero loko-loko rin pala tong si Steve Kerr, no? Ngingiti-ngiti. Sabay-sabing naghahanda nga rin daw siya na mag-send ng mga video sa NBA. Kasi kahit hindi ka Warriors fans, makikita mo yung physicality ng serye nila kontra sa Rockets Pero ni isang beses hindi naman nagreklamo sa NBA itong si Steve Kerr. Pero ayun nga, mukhang balak bumawi nitong Timberwolves, lalo nga't wala si Curry bukas sa Game 2. At hindi pa nga alam kung kailan to makakabalik. Delikado para sa Warriors to. Kailangan may mag-step up na scorer para sa kanila bukas. Pero ano sa tingin nyo mga pre? Tingin nyo ba ay makakabawi ang Timberwolves sa Curry-less na Warriors? O mahahanapan ba ng genius na paraan ni Steve Kerr para maipanalo ang Warriors kahit walang Curry? Comment down below and mag-subscribe ka na rin sa ating channel para lagi kang updated sa mga latest NBA happenings. Ayun lang for today. Peace out and God bless.